Mga kaibigan, nais ko lamang po ibahagi ang aking istorya na hango ito sa tunay kong karanasan. Noong taong 1989, ang pangalan ko po ay Tupi, Tubong Nueva Ecija. 36 anyos na ako, may asawa at 2 anak na babae. Mayroon akong dating trabaho na hindi ko malilimutan kailanman. Isa po akong matadero boy sa lugar ng Central Luzon. Hindi ko nasasabihin kung saan banda yon. Halos lingguhan ako kung umuwi dahil mahal ang pamasahe kung balikan ako. At isa pa ay malayo-layo rin ang nasabing matadero. Nagsimula ang lahat nang may mag-alok sa akin ng trabaho nang minsang magpunta ko sa palengke. Itago na lamang natin ito sa pangalang Albert. Sabi nito, maganda daw ang kita. Kaya naman pinatos ko ito dahil sa hirap ng buhay at para na rin maipantustos ako sa pangangailangan ng aking mga anak at asawa. Pagka-uwi ko ay agad kong ibanilita sa aking asawa, kaya naman labis itong natuwa nang malamang magkakatrabaho na ako. Talaga mahal, ibig bang sabihin magkakapera na tayo? Mabibili ko na ang lahat ng gusto ko. Galak na wika ng aking asawa. Oo naman mahal, mabibili mo na lahat ng pangangailangan natin sa bahay at makakapag-ipon na tayo para sa pangarap na bahay. Ngiti kong sambit noon. Pero mahal, ano bang trabaho iyan? Tanong ng aking asawa. Matadero sa katayan ng baboy mahal. Sabi ni paring Albert, magandang pasahod. Mabuti na lamang ay ako ang sinabihan ni pare. Marahil alam niya siguro ang ating kalagayan. Sambit ko rito. Salamat kay paring Albert. Ngayon ay makakaahon na tayo mahal at maiinggit na yung mga tsismosa nating kapitbahay. Masayang sambit ng aking asawa. Mahal, may bibigay ko na ang lahat ng gusto niyo. Pero hindi ibig sabihin nun ay magmamataas ka na. Maling-mali yun. Halina, mahal, tayo ay kumain na dahil kumakalam ng sikmura ko. Kamot ulo kong sambit rito. O sige na, maupo ka na. Pasensya na dahil natuwa lamang ako sa iyong balita. Pero mahal, pabayaan mo na ako. Naiinis kasi ako sa kanila. Ang palpalastek nila masyado. Kala mo naman ang yayaman nila. Inis na turan ng aking asawa. Sa gabing iyon kahit na ang ulam namin ay tuyo at talbos ng kamote, ay pinagsaluhan naming magpamilya. Ngunit pansin ko sa aking asawa ang inis. Marahil siguro sa araw-araw ay ganon lagi ang ulam namin. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Naabutan ko naman ang aking asawa na nag-aayos ng aming pagkain. Halika na, kumain ka na bago ka umalis. Magkasabihin mo na naman pinapabayaan kita. Ngiting wika ng aking asawa. Ako naman ay tumango at pagkatapos ay umupo na ako. Ang ulam namin noon ay ganon pa rin. Pero kahit ganon ay kontento na ako. No choice Pagkatapos kong kumain, ay siyang pagdating ng kumpare kong si Albert. Naabutan ako nitong kumakain. O pare, naparito ka na pala. Halika, kumain ka muna. Pagpasyensyahan mo na itong ulam namin. Alam mo namang walang-wala talaga Kamot ulong sambit ko rito. Salamat pare. Busog pa kasi ako. Kumain na rin ako sa bahay bago ako tumungo rito. Sagot nito. O sige pare, ikaw nang bahala ha. Sige, patapos na rin ako. Tugon ko naman rito. Tumango na lamang ito at pagkatapos ay nagpaalam na ito na lalabas na. At doon na lamang maghihintay sa sasakyan. Ilang saglit pa ay natapos na ako at nagpaalam na rin ako sa aking asawa. At binilinan ko itong bantayan ang mga bata at huwag pabayaan. Nang makapagpaalam ako ay patakbo akong tumungo sa aking kumpare. Pare, pasensya na natagalan. Alam mo naman nagpaalam pa ako sa misis ko.
Kamot ulo kong sambit dito. Hehe, ayos lang pare. Sumakay ka na. Na makapagtrabaho na tayo. Pagdating roon, sambit nito. Agaran na niyang pinaandar ang kanyang tricycle. Kaya naman agad akong sumakay. Ilang oras lang ang aming biniyahe bago kami nakarating sa nasabing Katayan. Pagbaba naman namin ay agad kong sinuri ang paligid. Napakalinis at wala akong makita ni isang duming galing sa hayop. Wala rin akong naaamoy na babaho. Siguro ay mahigpit ang pamamalakad rito. Pare, pasok na tayo sa loob. Naghihintay na si boss. Wika ng kumpare ko na si Albert. Ako naman ay tumangulang. Nauna naman itong naglakad at ako naman ay sa likuran nito. Pagpasok namin ay talagang malinis. Hanggang sa tumungo kami sa likuran. Maraming pasikot-sikot doon. At napansin ko pa ang isang mesa ng napakaraming kagamitan na pangkatay. Lahat ito ay talagang matatalim. At isang pagkakamali mo lang ay masusugatan ka. Habang ako ay nagmamasid ng tinatawag ako ng aking kumpare. May kasama itong malaking katawan. Punong-puno ng tato at moreno ito. Matangkad din. Siguro ay hanggang dibdib lamang ako nito. Pare, ito pala ang boss natin, si Boss Eddie. Boss Eddie, siya ang sinasabi ko sa iyong kaibigan ko. Pagkakatiwalaan yan. At higit sa lahat, masipag. Pagmamalaki nitong wika. Yan ang gusto ko sa iyo, Albert. Talagang maasahan kita. Pero nasabi mo na ba kung ano magiging trabaho niya rito? Tanong nito kay paring Albert. Boss, hindi ko po naipaliwanag. Kasi hindi ko pwedeng pangunahan kayo. Kamot ulong sambit ni paring Albert. Sige, ayos lang. Salamat. Tupi, kaya mo ba talaga magtrabaho sa ganito? Kailangan matibay ang sikmura mo. May mga batas dito na dapat mong sundin. At kapag hindi mo ito sinunod, may kalalagyan ka. Ngayon pagbibigyan pa kita. Maaari kang umatras at malaya kang makakaalis. Pero kapag gusto mo talaga ay susundin mo ang lahat. Makahulog ang wika nito. Boss, huwag mo naman takutin si paring Tupi. Kayang-kaya niya yan. Sabat naman ni paring Albert. Hindi ko siya tinatakot. Alam ko na alam mo na kapag sinuway ang isang batas dito sa Katayan ay may kalalagyan. Seryosong wika nito. Tumangon na lamang si paring Albert kahit na hindi ko maunawaan ang kanyang ipapahiwatig. Kahit nakaramdam ako ng takot ay hindi ako nagbakita ng kahinaan. Iniisip ko na lamang ay para sa aking pamilya. Kaya ko boss. Huwag kayong mag-alala sa akin. Lahat po ng batas rito ay aking susundin. Lakas loob kong sambit sa boss. Humalakak naman ito at napapaling. Yan ang gusto ko. Huwag kang mag-alala. Hindi naman mabigat ang trabaho mo rito. Dahil ilalagay kita sa madaling trabaho. Magre-repa ka lang ng mga karne. Kasama mo rito si Albert at ang iba pa. Ang mga ipinagbabawal rito ay bawal kang pumasok sa Katayan. Bawal din dito ang reklamador. Bawal rin dito ang tamad at higit sa lahat ay ang magnanakaw. Ang sahod mo naman sa loob ng isang araw ay 1,500. At kapag tumagal ka ay lalaki pa yan. Ano ba ang gusto mo? Buwanan, kinsinas o lingguhan? At saka, libre lahat rito. Kaya huwag mo nang alalahanin basta't ang ipinagbabawal rito ay sundin mo. Mahabang paliwanag nito. Masusunod po, boss. Maaari ho bang lingguhan po ang sahod ko? At pwede rin po bang lingguhan akong uuwi sa pamilya ko? Kung pwede lang ho. Nahihiya akong sambit rito. Nagdatingin na naman si paring Albert at ang boss
Kalaunan ay lumawak ang ngiti nito at tumango. Natuwa naman ako dahil hindi naman ito nag-alinlangang tumugon. Nang araw ding iyon ay nagsimula na nga kaming magtrabaho. Masasabi kong mandidiri ka kapag hindi ka sanay dahil punong-puno ng dugo at mga laman sa isang batya. Kasama ko si paring Albert na nagre-repack at ang iba, pagkuha ko ay mayroon akong napansin na parang kakaibang karne, lalong-lalo na ang balat. Napansin naman ito ng aking mga kasama. Pare, ayos ka lang ba? Wika ni paring Albert. Ang tingin nito ay nagsasalitan sa mukha at hawak ko. Pare, ano bang hayop to? Hindi baboy to. Tignan mo. Wika ko. At itinuro ko naman ang napansin kong balat dahil masyadong napakakinis. Parang hindi sa hayop galing, kundi sa tao. Pare, huwag kang maingay. Pare, di ba? Kabilin-bilinan ni boss, huwag kang masyadong mausisa. Pre, isipin mong pamilya mo. Sige na, baka makita tayo ng boss. Suway nito sa akin. Tumangon na lamang ako at nagpatuloy sa pagre-repack. At isa pa sa aking napansin ay walang kaamoy-amoy ang karne kumpara sa mga hayop kapag kinatay. Ang mga kasama ko naman ay nakatingin lang sa akin. Kaya naman inayos ko na ang aking sarili. Baka mamaya ay isumbong pa nila ako sa boss. Pero kahit ganoon ay hindi maalis sa aking isipan ang karne na yon. Nang matapos kami agad kaming nagtungo sa CR na malapit sa katayan. Habang kami ay patungo sa CR, may narinig akong hiyaw ng isang tao. Kaya naman sa kuryosidad ko ay tutungo na sana ako sa katayan nung bigla akong hawakan ni paring Albert. Pare, saan ka pupunta? Kabadong tanong nito sa akin habang mahigpit na hawak ang braso ko. Pare, hindi mo ba naririnig yon? Halika tignan natin. May humihiyaw sa loob. Hindi ako nagkakamali. Hindi ba taong naririnig natin? Bulong ko naman rito. Pare, di ba? Sabi ko sa iyo na sumunod ka lang sa ipinag-uutos. Makinig ka naman pare. Kung gusto mong makauwi ng buhay sa pamilya mo, huwag ka nang magtanggap pa kung anong man ang marinig mo o makita mo. Pag sa walang bahala mo na lang. Maaari ba? Sambit naman ito. Pero pare, wala nang pero. Halika na, baka mamaya makita pa tayo ni boss. Putol nito sa sasabihin ko. Hinawakan na nga ako nito sa kamay ko at pagkatapos hinila ako, papasok ng CR. Habang kami ay umiihi, ay nakiusap ito na kung gusto kong tumagal rito sa trabaho, ay wag raw akong mangingialam. Marami pa raw akong malalaman kapag tumagal na. Agad na rin kaming bumalik sa trabaho namin. Pagsapit ng gabi ay kanya-kanya ng ligpit ang aking mga kasama bago tumungo sa aming mga silid. Bilang bago naman ay doon ako tumuloy sa kwarto ng aking kumpare. Pare, mauna ka nang maligo. Kukuha lang ako ng pagkain natin. Gusto mo ba ng mga karne o isda at gulay? Tanong nito sa akin. Gulay at isda na lang pare. Ayos na ako doon. Tugon ko na lamang. Pero ang totoo ay ayaw kong tumikim ng luto nilang karne kapag naalala ko yung karning nirarepak namin. Agad naman itong tumango at pagkatapos ay lumabas na. Kaya naman dali-dali akong kumuha ng aking susuotin at pagkatapos ay tumungo na ako sa banyo upang maligo. Pagkalabas ko galing ng banyo ay naabutan ko ang kumpare kong si Albert na abala sa pagtitipa ng kanyang telepono. Hindi naman niya kaagad napansin ang pagdating ko. Dumako ang tingin ko sa pagkain. 5 perasong tilapia at iba't ibang luto ng gulay ang nakahain. Kaya naman agad akong umupo sa kanyang harapan.
Tapos ka na pala pare, pasensya na at hindi kita napansin. Tara na, kain na tayo. Uwi ka naman ito. Ayos lang pare, tipid ko namang sagot. Napapasarap naman ang kain ko sa mga sandaling iyon. Kaya naman busog na busog ako at halos hindi na ako makahinga. Hinahaplos-haplos ko pa ang aking tiyan sa busog. O ano pare, ayaw mo na? Tanong nito na natatawa pa. Hindi na pare. Wala nang paglalagyan pa sa pagkain sa tiyan ko. Tingnan mo, puputok na sa busog. Ani ko rito habang natatawa. Napapailing-iling naman ito sa kalokohan ko dahil may pahimas-himas pa akong nalalaman sa tiyan ko. Nang mailigpit namin ang aming pinagkainan, ay sinabi ni paring Albert na siya na ang maglalabas. Tanging tango na lamang ang tinugon ko. Pagbalik nito ay saglit pa kaming nagkwentuhan bago nagpasyang matulog. Kinabukasan ay maaga kaming nagising at nag-almusal bago kami tumungo sa trabaho. Habang kami ay nagre-repack na, ay dumating ang aming boss. Ito ay lumapit sa aming pwesto. Kumusta ang bagong salta? Ngiting sambit nito. Ay nako boss, ayos na ayos. Walang palpak na naganap. Mabilis lang turuan ang kumpare kong ito. Ngiting wika ni kumparing Albert. Maganda yan. Yan ang gusto ko sa mga trabahante ko. Masipag. Sige na, magmerienda muna kayo. Ngiting sambit ng boss namin. Oh, nadinig nyo na mga kasama. Magmerienda muna raw tayo. Sigaw ng aking kumpare. Ako naman ay nangingiti at napapailing sa kalokohan ni kumparing Albert. Ang boss namin ay pumasok ng mali. Pero ang lakas ng dating mo kay boss, biruin mo. Ngayon lang siya nagpamerienda. Masayang sambit ni paring Albert. Hindi nga pare. Imposible naman yan pare. Huwag mo na nga akong biruin. Tugon ko. Totoo nga to pe. Ngayon lang nagpamerienda ang boss natin. Katagal ko na rito ngunit ngayon lang talaga nagpamerienda yon. Iba ang karisma mo. Sabat ng isa kong kasamahan. Mahaba ang kulon nitong buhok. Malaki ang katawan. At maitim na pandak. Mahaba rin ang bigote. At balbas na talagang hindi na inaahit. O tignan mo, mga kasama na natin ang nagsasabi na hindi ka pa rin maniniwala. O paano? Tara na. Baka magbago pa ang isip ni boss. Tara mga kasama. Wika ni kumparing Albert. Ako naman ay tatawa-tawa lang at hindi makapaniwalang totoo ngang ngayon lamang nagpamerienda si boss. Iniisip ko na lamang na ginugod time lang ako nila. Nang matapos magmerienda, ay kanya-kanya na kaming balik sa trabaho. Kita ko ang saya sa kanilang mga mukha at pinagkukwentuhan pa ang tungkol sa merienda. Kaya naman napapailing na lamang ako hanggang sa sumapit na ang gabi. Pare, hindi talaga kami makapaniwala simula nang pumasok na. Ngayon lang nagpamerienda si boss. Ang lakas mo kay boss ah. Ngiting sambit ng aking kumpare. Nako pare, alam ko yung mga banat mo na yan. Wag ako. Pare naman. Tatawa-tawa kong wika at napapailing pa. Nagpaalam na itong kukuha na kami ng pagkain at pagkatapos namin kumain ay agad rin kaming natulog. Kinabukasan ay ganun pa rin ang aming trabaho. Kahit 2 araw pa lamang ako ay masasabi kong kakaiba talaga ang mga karning aming nirerepak. At ang nakapagtataka pa ay wala naman akong nakikitang ipinapasok na baboy sa loob at wala ni isang ingay na maririnig galing sa baboy. Nakakatakot mang isipin, ngunit hindi maganda kutob ko sa katayang iyon. Lumipas ang 5 araw. Ngayon ay Sabado na. Kaya naman masaya akong makakauwi sa aking pamilya na may dalang pasalubong at pera para sa aking asawa at anak.
Maaga kaming natapos, kaya naman agad na kaming naligo ni paring Bert para makauwi. Ginawa muna namin sa aming boss ang sahod. O tape, Albert, kanina ko pa kayo hinihintay. Ito ang sayo, Albert. May dagdag yan. Dahil binigyan mo ako ng masipag na trabahador. At ito sa'yo, tape. Alam kong matutuwa ka riyan. Tanggapin mo yan. O siya, sige na. Umuwi na kayo. Lunes ng umaga na kayo bumalik ha. Para naman makabanding nyo ang mga pamilya ninyo. Tupe, bumalik ka ha. Ngiting sambit nito. Oo naman boss, babalik ako. Salamat po boss. Kamot ulo kong turan. Aasahan ko yan. Tipid nitong sambit. Ako naman ay tumangulang hanggang sa nagpaalam na kaming uuwi na. Iniwan ko muna ang aking mga damit nang sa ganon ay hindi na ako mag-aabala pang magbitbit. Bago kami sumakay ay nagtanungan muna kami ni paring Albert kung magkano ang aming mga sinahod sa loob ng 1 linggo. Kita ko sa kanyang mga mata ang pagkinang at gulat nito. Kalaunay halos manginig sa tuwa. Inilabas nito ang pera at binilang pa na nagkakahalaga ito ng 30,000. Hindi naman ito makapaniwala, kaya naman napayakap ito sa akin. Pagkatapos noon ay sa akin naman ang aking inilabas. Nakagoma ito at medyo makapal at malutong na tig-1,000 piso. Nanlaki rin ang aking mga mata at hindi makapaniwala. Nagkatinginan pa kami ni kumparing Albert at sabay kaming namangha dahil hindi kami makapaniwala, lalo na ako sa aming mga nakita. Ang akin ay umabot ng 50,000. Pare, talagang bilib na ako sa iyo. Biruin mo, ikaw at ako lang ang binigyan ng ganito kalaking sahod. Samantalang ang sinasahod ko lang sa 1 linggo ay umaabot na ang 10,000 kasama na OT. Ngayon pare, talagang hindi talaga ako makapaniwala. Ang lakas talaga ng dating mo sa boss natin. Namamangang sambit nito. Hindi naman siguro pare. Tipid kong sambit habang may pakamot-kamot pa ng pera. Pare, may iba tayo. Ibibigay mo ba lahat sa misis mo yan? Hindi ba't sugarol iyon? Bago mamaya ipaubos niya sa sugal. Huwag mo sanang mamasamain pare kasi pinaghirapan mo yan. At hindi mo pinulot kung saan-saan. Sa akin lang pare mas mainam na huwag mong ibigay lahat. Itabi mo ang iba para sa mga anak mo. Pero pare, huwag mong mamasamain ha. Sambit nito. Kaya naman napapaisip ako. Alam kong tama ito na sugarela talaga ang aking asawa. Kaya alam kong tama ang sinasabi nito. Ano ka ba pare? Alam ko yan. Tama ka naman. Gusto ko kasing pag-ipunan ang pampagawa ng bahay. Kaya 10,000 lang ang ipapakita kong pera. Ngiti kong sambit dito. Sige pare, tama yan. Tipid niyang sagot. Pagkatapos ay sumakay na kami sa kanyang motor. Hanggang sa pinaandar na niya ito. Habang ako ay nasa sasakyan na, kinuha ko ang malaking pera at iniwan ko sa sobre ang 10,000 piso. Nagdadalawang isip ako dahil ayaw kong taguan ng pera ang aking asawa. Ngunit kung hindi ko iyon gagawin, ay malulustay lamang ito. Katulad noong nagkaroon ako ng 5,000 piso na ipinagkaloob sa akin ng minsang makapulot ako ng isang bag ng puno ng pera at ibinalik ko ito sa may-ari. Una ay ayaw pa ng aking asawa. Pero dahil hindi naman sa amin yon, ay binalik ko sa tunay na may-ari na walang bawas. Dahil doon ay 1 buwan akong hindi kinausap nito. Kaya naman naisipan kong itago ang malaking pera para sa aming tahanan na balak ko kasing ipapagawa.
Ipinasok ito sa loob ng aking sapatos para kahit kalkalin niya ay hindi niya mahalata. Bala ko kasing ilagay ito sa alkansya ko na matagal ko nang iniipon na hindi niya alam. Pag-uwi naman ay agad na sumalubong ang aking mga anak at ganon din ang aking asawa. Nagpaalam na rin si paring Albert. Uuwi na at magkita na lamang kami sa Lunes ng umaga. Nang pumasok ako ay niyakap ako ng aking asawa. At pagkatapos ay kinuha niya kaagad ang mga pasalubong kong dala. Tinanong niya rin kaagad ang aking sahod. Dahil magbabayad raw siya ng mga utang. Mahal, ang dami naman ito. Baka wala nang natira sa sahod mo ha? Sambit nito. Hindi mahal, galing yan sa boss namin. Ibinigay yan ng pag-uwi namin. Pagsisinungaling ko. Pero ang totoo ay binili ko iyon sa palengke na malapit sa amin. Ay, ang bait naman ng boss mo. Pero teka, nasaan ang sahod mo? Tanong nito na nakapalad pa. Kaya naman dinukot ko ito sa aking bulsa at agad na inabot sa kanya. Sumilay naman ang malaking ngiti sa kanyang labi nang makita ang halaga ng pera. Pagkatapos ay nagmamadali itong tumungo sa aming silid at paglabas nito ay nakabihis na. Alam ko kung saan ito pupunta. Kaya naman nakaramdam ako ng inis. Ngunit hindi ko pinapahalata. Mahal, alis mo na ako ha. Ikaw nang bahala rito. Magsaing ka muna at magbabayad lang ako ng mga utang. Ngiting wika nito. Hindi naman ako hinintay na sumagot nito. At nagmadaling lumabas dala ang 10,000 ni Cayetano. Hindi, joke lang. Ako naman ay napapaling at nadismaya dahil hindi na muna ako inakasikaso man lang. Mabuti na lamang ay narito ang aking 2 anak. Kaya naman kahit papano ay nabawasan ang lungkot ko sa mga sandaling iyon. Kahit alam kong pagod ako, ay ako na ang nagluto at nagasikaso sa mga bata. Ang pera naman ay agad kong kinuha at kumuha lamang ako ng pambayad sa lahat ng aming utang. Dahil alam ko naman na hindi niya ito ibabayad. At pagkatapos ay nilagay ko na ito sa aking alkansya na nakabaon sa lupa sa aming kusina. At ang mga dala kong pasalubong para sa aking mga anak ay ibinigay ko sa kanila. Nakita ko ang saya sa kanila mga mukha. May mga laruan, bagong damit, bagong tsinelas at pagkain ang ibinili ko sa kanila. Kaya labis ang tuwa nila. Umabot na ng 12:00 ng hating gabi, ngunit wala pa rin ang aking asawa. Kaya naman nagpasya na akong pakainin ng aking mga anak. Ganon din ako. Pagkatapos ay nilibang ko ang aking sarili, kasama ang aking mga anak, hanggang sa hindi ko na malayan. Hapon na pala. Saglit akong nagpaalam sa aking mga anak. Dahil bala kong silipin ang kanilang ina. Ramdam ko kasing nagsusugal ito. Pero binilinan ko ang aking mga anak na huwag aalis ng bahay dahil ako'y babalik agad. Pagkapunta ko ay hindi nga ako nagkakamali. Nakipagsugal nga ito. Upang hindi ako mapansin ito, ay nagtago ako sa likod ng motor na nakaparada roon. Dinig ko pa ang pagyayabang ng aking asawa. Kaya naman napapailing-iling ako. O ano na, magbente na kayo. Wala kayong pera ne? Kaya ganyan mga taya nyo. Logi naman ako ho. Tignan nyo, 25 taya ako. Mayabang na wika nito na natatawa pa. Ay Rita, kung nakamalas ka wala kaming magagawa. Hindi naman sa daming nakikita yan Inis na wika naman ang isa ng kanyang kalaro. O diba sabi mo bagong sahod ang asawa mo? O bakit natatakot ka? Sabi mo pa nga kahit 5,000 kaya mong ilabas sa sugal. Pero ang tanong, nakabayad ka na ba sa utang mo? Ngisi naman ni Aling Melenda. Nakasugal na rin ng aking asawa.
Kita ko naman ang pagkunot ng noo ng aking asawa at halata rito ang inis at pagtitimpi. Ano bang pakialam mo ha? Sa susunod na linggo, mababayaran ko na ang lahat ng pagkakautang namin. Pagsahod ng aking asawa. Bulyaw nito. Ay nako Rita, hindi ka ba naaawa sa asawa mo? Nagpapakamatay sa trabaho para lang makabayad at may maipakain sa inyo. Kawawang tupe. Sambit naman ang kasugal nito. Akmang mag-aaway na sana sila nang pigilan ito ng lalaking naroroon. Ang isang umawat ay napansin ko kung papaano titigan ang kabuuan ng aking asawa. Dahil dito ay nakaramdam ako ng inis. Kaya naman ako ay nagpasyang umuwi na. Pero bago yun ay pinuntahan ko muna ang lahat ng aming pinagutangan. At ito'y aking binayaran. Pero bago ako umalis ay ibinibilin ko sa kanila na huwag nilang sasabihin na nakabayad na kami nang sa ganun ay hindi na makautang pa ang aking asawa. Pagka-uwi ko ay agad akong tumungo sa aking mga anak. Nakita ko naman itong masayang naglalaro. Kaya naman napangitiin na lamang ako. Nagluto na rin ako ng aming panghapunan dahil alam kong gagabihin ito. Pagkatapos ko ay nagpasya akong tumungo sa sofa upang manood ng telebisyon. Pasado 6:30 na, kaya naman naglibang na lamang ako sa panunood ng balita. Nakaramdam naman ako ng takot sa mga sandaling iyon dahil sa ibanalita sa telebisyon. Maraming kababayan natin ang nawawala at hinahanap. Sabi ng ilang saksi ay dinudukot umano raw ito pagsapit ng gabi. Kahit sino ang maabutan na nag-iisa ay agad nilang kinukuha. Ang sasakyan ay kulay itim at pula. Wala itong plate number, kaya naman pinaalalahanan ng lahat na mag-ingat at iwasan maglalabas ng gabi dahil lahat ng dinudukot ay hindi nakikita. Iniimbestigahan pa rin ng ating kapulisan ang kaso. Wika ng reporter sa TV. Niko, kay dami na palang nawawala. Bakit kaya hindi na nila makita? Kawawa naman ang mga pamilya nila. Bulong ko sa aking sarili. Maya-maya pa ay dumating na nga ang aking asawa at masayang lumapit ito sa akin. Mahal, pasensya ka na ha. Kung ngayon lang ako nakauwi, paano sila Aling Dolor? Nakikipagkwentuhan pa sa akin. Nagbayad na rin ako ng mga utang ha. Tignan mo, ang tira, 5,000 na lang. Pagkakasyahan ko pa ito sa loob ng 5 araw. Wika nito. Hindi naman kaagad ako nakakibo. Mas lalo akong nakaramdam ng pagkadismaya dahil sa kasinungalingan nito. Pero kahit gano'n ay hindi ko pinapahalata. Kasi ano yan mahal? 5 araw ka lang naman magtitiis. Mahal kapag bumalik akong trabaho, kung maaari sana ay huwag na kayong lalabas ng 10 oras ng gabi. Lalong-lalo na ang ating mga anak ay huwag mong pababayaan. Bali-balita ngayon marami nang nawawala. Kaya sana mag-ingat kayo. Sambit ko rito. Ano ka ba mahal? Siyempre naman hindi ko pinapabayaan ang anak natin. At oo, alam ko na rin ang balita na yan. Grabe nga mahal. Ano kayang ginagawa nila sa mga taong nakukuha nila no? Tugon naman ito. Kaya nga mahal. Tara na, kumain na tayo. Nagluto ako ng menudo at kaldereta. Ulam natin ngayon. Ngiti kong sambit. Lumawak naman ang ngiti nito. Agad naman itong tinawag ang aming mga anak. Tuwang-tuwa naman sila nang makita ang aming ulam. Hanggang sa matapos kaming kumain. At pagkatapos ay nagpasya na kaming matulog. Kinabukasan na maaga kaming gumising. Ganon pa rin sa dati. Kahit ako yung nagtatrabaho, ay ako pa rin ang gumagawa ng lahat ng gawain sa bahay. May maganda nga akong asawa. Pero gano'n naman. Kaya heto ako ngayon. Ako lahat. Pati sa gawaing bahay. Sa maghapon ay hindi na may nakasama ang aking asawa. Kaya naman nag-aalala ako sa 2 kong anak kapag umalis na ako. Lalo na ngayon ay marami nang nawawala.
Kahit nasa 7 o 9 ang aking mga anak, ay natatakot pa rin ako. Kaya naman kinakausap ko ang mga ito at ako naman ay kanilang pinapakinggan. Mga anak, Tintin, Julie, makinig kayo sa tatay ha. Kapag wala si mama dito na iniiwan kayo, huwag kayong lalabas ng bahay ha. Lalo na paggabi. Pag sinabi niyong bumili kayo sa labas, huwag kayong susunod. Di baling dito lang kayo. Kapag inutusan kayo dito, sige, sumunod kayo. Basta wag lang sa labas ha anak. Lahat gagawin ni tatay para sa inyo. Malumanay kong sambit sa mga ito. Opo, tay. Pero po, ayaw po namin kayong umalis, tay. Natatakot po kasi kami. Simula nang magtrabaho po kasi kayo, palaging wala si mama dito. Natatakot po kami ni Pau Pau. Malungkot na tura ng aking anak na si Tintin. Kaya naman ako ay napaluhod sa kanila at niyakap ko ang mga ito ng mahigpit. Basta mga anak, makinig lang kayo kay tatay ha. Kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas ng bahay. At isaran nyo ng mabuti ang pinto at bintana kapag wala si mama ha. Paalala ko sa aking 2 anak. Tumango naman ang mga ito at inaya ko ng kumain. 7:30 na nang umuwi ang aking misis. Halata sa mukha nito ang pag-inis. Kaya naman tinanong ko ito. Oh, bakit ganyan mukha mo? Gabi na, bakit ngayon ka lang? Inis kong wika rito. Bakit ba? Pwede ba? Huwag ngayon. Mainit ang ulo ko. Nabibwisit ako kila Manang Nita. Ang tataras ng bunganga. Sinabi ko na ngang pag-uwi mo na lang sa trabaho, tas yun. Pinahiya pa ako sa mga kaibigan ko. Inis na tura nito. Napakunot naman ang aking noo at nagtanong rito. Ano bang ibig mong sabihin? Bakit? Bukod ba sa iba pa nating utang, may inuutangan ka pa? Mahal, alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay natin. Asan yung perang 10,000 na binigay ko sa'yo? Bakit hindi mo bayaran? Magkano ba ang utang mo doon? Inis kong sambit dito. Wala na akong pera. Ano kasi? Natalo ako kanina. Nakayo kong wika nito. Ano? Pinapatalo mo lang yung pinaghirapan ko. Bakit ganyan ka? 1 linggo pa lang akong nagtatrabaho. Pati una kong sweldo na para sa inyo ng anak mo. Ipinatalo mo lang. Anong klase kang asawa? Hindi ko mapigilang sambit dito at napasapo pa sa aking noo. Bakit? Nagre-reklamo ka ngayon? Ginusto ko ba to ha? Diba? Hindi. So kasalanan mo yan. Sigaw nito. Ano bang klaseng salita yan, mahal? Hindi mo ba naisip na pinaghihirapan ko ang pera? Ibis na ipunin mo ang pera para sa ating mga anak, nilulustay mo lang. Inis kong turan. Gusto ko mang saktan ng aking asawa ay hindi ko magagawa dahil nakokonsensya ako at isa pa ay mahal ko ito. Agad naman itong tumungo sa aming silid. Hindi na ito naghapunan pa. Katabi ko namang natulog ang aking 2 anak ng gabing iyon. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil nung araw na yon ang aming balik ni paring Albert sa trabaho. Ako na ang nag-aasikaso sa kanilang pagkain dahil hindi ko pa rin nakikitang lumalabas sa aming silid ang aking asawa. Hanggang sa sinundo na nga ako ng aking kumpare. Pagkarating namin sa trabahuan ay napansin itong tahimik ako. Kaya nagtanong ito sa akin. Pare, ayos ka lang ba? Bakit kanina ka pa tahimik? Tanong nito sa akin. Paano ba naman kasi pare, si Mrs.? Yung perang ibinigay ko, isinugal. 10,000 pare, 10,000. Pinatalo niya lang ng 2 araw. Yung saklap. Tapos may utang pa siya nang hindi ko nalalaman. Inis kong kwento sa aking kumpare. Napapailing naman ito at tinapik-tapik pa ang aking balikat. Hayaan mo na pare, ganyan talaga ang ibang babae.
Mabuti na lang ang misis ko ay hindi ganyan. Alam mo pare, kalimutan mo muna ang problema mo. Dahil mamaya malintikan tayo rito. Uwi ka nito. Ako naman ay tumangutang-ulang. Kahit naiinis ako, ay pinilit ko pa ring magtrabaho. Nang umabot ako ng 1 buwan, ay marami na akong napapansin sa aking pinagtatrabahuan. At dito ko nakita ang boss ko na nagalit ng minsang sinuway ang ipinagbabawal ng boss namin. Sa pilitan itong ikinaladkad paloob ng mga nangangatay. Hindi na namin alam ang sumunod pang nangyayari rito. Lumipas ang 1 linggo ay biglang sumugod ang pamilya ng aming katrabaho na yon na kinaladkad ng boss namin. Nag-orementado naman ang asawa nito at sinasabing ilabas daw ang kanyang asawa. Kaya naman napakunot ang aking noo dahil sinabi nito na umuwi na raw. Pero ako ay hindi naniniwala dahil nang minsang lumabas ako ay may nagtanong sa akin na isang babae. Tinatanong nito ang pangalan ng kanyang asawa. Alam kong yun ay aming kasamahan. Sinabi raw na umuwi na kahit hindi namin nakita. Mahigit 2 buwan na rin akong nagtatrabaho roon. Marami na rin akong natutuklasan na masasabi kong kahindik-hindik. Lalo na sa pagkatao ng aming boss na si Boss Ede. Isang araw nang ako ay magising mula sa pagkakatulog dahil nakaramdam ako ng pagkasakit ng aking pantok. Pagkatapos kong umihi, ay nakaramdam naman ako ng uhaw. Gigisingin ko sana si paring Albert sa mga oras na yon. Kaso ang himbing ng tulog nito. Pagkalabas ko ay madilim ang paligid. Kaya naman dahan-dahan akong tumungo sa kanilang kusina. Medyo hindi ko patanda kung saan banda yon, lalo na't madilim ang paligid. Pupungay-pungay pa akong pumasok sa isang pinto. Nanlaki at napatakay pa ako sa aking bibig dahil sa aking mga nakita. Mga hiwa-hiwalay na katawan ng tao. Ang iba ay nakasabit pa at ang iba ay nakalagay sa batya. Dahil sa takot ko ay mabilis akong lumabas at patakbong tumungo sa aking silid. Mabuti na lamang ay walang nakakita, kundi ay magagaya rin ako sa kanila. Pagpasok ko sa aming silid, ay kinandado ko ito ng mabuti. Tinignan ko rin si kumparing Albert na mahimbing pa rin ang tulog. Dali-dali akong humiga, ngunit hindi na ako dinalaw ng antok. Iniisip ko pa rin ang aking mga nakita. Dahil kahit madilim ang silid, ay nasisilayan naman ng liwanag ng buwan na nanggagaling sa sewang ng bintana. Halos hindi ako makapaniwala. Nanginginig at nanlalamig ang buo kong katawan na hindi ko maintindihan na para bang nilukob ng takot ang buo kong katauhan. Natatakot ako na kapag nalaman ng aming boss na nakita ko ang lahat, ay siguradong matutulad ako sa mga taong kinatay nang walang kaawa-awa. Kaya naman nagpasya akong bukas na bukas ay magre-resign ako. Nang magliwanag na ay nakita ko si paring Albert na gumising na. Kaya naman nagtanong ito sa akin. "O pare, ang aga mo yatang gumising. Tara, kape tayo. Timpla lang ako ha." Sambit nito. "Sige pare. Hintay ko na lang dito." Tipid kong sagot na seryoso ang mukha. Nananatili lang akong tahimik hanggang pagbalik nito na napansin naman niya ang aking pagiging tahimik. Kaya naman inusisa ako nito. "Pare, ayos ka lang ba? Sabihin mo kung may nararamdaman ka. Pwede ka namang hindi pumasok ngayon." Tanong nito. "Ayos lang ako pare. Huwag mo kong alalahanin. Papasok pa rin ako dahil bukas ang uwi natin." Tipid kong tugon rito. "Sige pare, ikaw ang bahala. Kapag hindi mo kaya, sabihin mo lang pare ha." Sambit nito bago nilagok ang kape. Sa araw na yon ay naging tahimik ako sa trabaho.
Kahit nandidire ako sa aming mga iniriripak, ay hindi ko pinapahalata. Iniisip ko na lamang ay yun ang huli kong pasok dahil nagpasya na akong hindi na muling babalik pa. Nang gabi na ay hindi na ako naghapunan pa. Tanging palusot ko na lang kay paring Albert na masama ang aking pakiramdam. Pagsapit ng umaga, ay maaga kaming ipinatawag ng aming boss. Kinakabahan naman ako sa mga sandaling iyon at nagdadalawang isip ako kung pupunta ba ako o hindi. Pagdating namin doon, ay kakaba-kaba ako sa mga oras na iyon. Pero pinipilit kong iwinawaksi sa aking isipan ang takot dahil ayaw kong makalata ang aming boss. Albert, ang tagal ninyo. Kanina ko pa kayo pinapatawag. Eto pala ang sahod ninyo. Ngiting sambit ng aming boss. Igpasensya mo na kami ni paring Tupi, boss. Masama kasi ang pakiramdam ni Tupi. Parang lalagnatin, boss. Marahil maulan kasi ang panahon kaya siguro ay nakaramdam siya ng sama ng pakiramdam. Wika ni paring Albert. Ganoon ba? Bakit ngayon mo lang sinabi? Sana kanina ay nagpahinga ka. Mag-leave ka muna ng 1 linggo para makapagpahinga ka, ha? Sambit naman ito sa akin at tinapik-tapik pa ang aking balikat. Nagpasalamat naman ako dito at pagkatapos ay pinauwi na nga kami ng maaga. Nang kami ay makalayo na, pinahinto ko muna ang aking kumpare. Dahil balak kong sabihin ang mga natuklasan ko. Nang maihinto niya, ay dito ko na nga sinabi ang lahat. Pare, may gusto sana akong sabihin sa iyo. Hindi na ako babalik sa trabaho, pare. Wika ko. Ha? Pare? Bakit naman? May problema ba? Tanong nito. Kasi pare, ano kasi? Alam mo ba nung isang araw, pare? Ganito kasi yun. Nung gabing nagising ako, nakaramdam ako ng uhaw nun, pare. Gigisingin sana kita kasi hindi ko alam kung saan banda yung kusina. Masarap ang tulog mo, kaya hindi na kita ginising. Tapos nung lumabas ako, madilim ang paligid. Tapos may pintuan akong nakita at doon ako'y pumasok. Pagkatapos nun, pare, nakakagimba lahat ng aking nakita. Yung mga kinatay nila ay mga tao. Pare, tao ang niriripak natin. Kaya noong makita ko ang balat, doon talaga ako nagduda. Pero nauna ka sa akin. Hindi ba siguro, alam mo na din kung ano talaga iyon? Mahabang sambit ko rito. Nako pare, kailangan mo nang mag-ingat kung hindi ka napapasok. Ano na lamang ang sasabihin ko? Siyempre pare, magtataka yon. Pag nagkataon malalaman nila na alam mo na. Tiyak malalagay ka sa alanganin, pati ang buhay ng iyong asawa at anak. Problemadong tugon ito. Pero pare, hindi kaya ng konsyensya ko. Paano kung mabulolyaso, pare? Damay tayo. Paano naman ang mga anak ko? At isa pa, pare, baliw ang amo natin. Sambit ko. Ikaw ang bahala, pare. Sa totoo lang, ganyan din ako nung una. Kaso nahuli ako. Papatayin na sana nila ako kaso nakiusap ako. Swerte ka, pare, hindi ka nahuli. O sige na, aabutin tayo ng tanghali. Pero pare, huwag mo sanang ipagsabi kahit kanino, ha. Ako na ang bahalang magpaliwanag kay boss. Uy ka nito na may patapik-tapik pa sa aking balikat. Pare, magtapat ka nga sa akin. Ano bang klaseng tawang boss natin? Seryosong tanong ko rito. Isa siyang aswang, pare. Lahat ng kasamahan natin ay alam ang pagkatao niya. Kaya hindi sila gumagawa ng kapalpakan. Natatandaan mo pa ba ang kasamahan natin na sinasabing nawawala? Kasama ng kinatay, saksi ako sa lahat ng yun. At isa ako sa mga taong kumakatay. Pero pare, natakot ako. Dahil kapag hindi ko ginawa iyon, ay papatayin nila ang pamilya ko. Nakakayo kong sambit nito.
Nagimbal naman ako sa mga ipinagtapat nito. Hindi pa rin rumerehistro sa aking isipan ang lahat ng kanyang sinabi. Pero hindi ko siya masisisi kung bakit niya nagagawa yon dahil sa kanyang mahal sa buhay. Pare, maaari pang magbago ang lahat. Umalis ka at huwag niyong pumasok. Kasama ko, maghanap na lamang tayo ng ibang mapapasukan. Pangungumbinsi ko pa rito. Hindi pwede pare, nasa hukay ng isa kong paa at wala na akong pagpipilian pa. Alang-alang sa aking asawa at anak. Huwag kang mag-alala, hindi kita ilalaglag dahil kapatid na ang turing ko sa iyo. Uwi ka nito. Tinapik-tapik ko na lamang ito sa balikat hanggang sa bumiyahe na kami pauwi. Darating ko sa aming tirahan ay nagtataka ko kung bakit nasa labas ang dalawa kong mga anak samantalang nakasarado ang pinto. Kaya naman dali-dali akong bumaba at nagpaalam kay kumparing Albert. Paglapit ko, nakita ko ang mga ito na lumuluha, kaya agad ko silang niyakap. Dito ko na rin tinanong kung bakit sila nasa labas. Nanlumo rin ako sa aking narinig. Mga anak, tahan na. Ano bang nangyari sa inyo? Bakit kayo narito sa labas? Nasaan ba ang nanay ninyo? Sunod-sunod kong tanong. Kasi tay, si nanay po kasi may kasamang dalawa pong lalaki kagabi. Dito pa nga po sila nag-inom. Tapos pinalabas kami ni Bunso. Dinig pa namin na nagtatawanan po sila, tay. Ulo ang sambit ng aking anak. Apo itay, maniwala po kayo. Nandyan pa nga po sila ngayon sa loob natutulog. Sabat ng isa kong anak. Dahil sa aking mga narinig, nanlumo ako at nakaramdam ako ng matinding galit. Kaya naman tumayo ako at pinilit kong binubuksan ang pinto. Ngunit hindi ko magawa. Para mabuksan ko ang pinto, ay kumuha ako ng malaking bato at ipinampukpok ko sa seradura ng pinto. Nang masira ko ito, ay agad akong pumasok. Kita ko ang nagkalat na bote at pinagbalatan sa sahig. At mas lalo akong nanlumo nang makita kong ang nagkalat na damit na mga lalaki at ng aking asawa sa sahig. Sa mga sandaling iyon ay halo-halong emosyon ang aking nadarama. Lumuluhan na rin ako nang makapasok ako sa aming silid. Mas lalo akong nandiri sa aking asawa. Kita ko siyang yakap ang isang lalaki at ang isa naman ay nakayakap sa kanyang likuran. At ang mas nakakapangpahina pa ay pareho silang walang mga saplot. Dahil sa galit ko ay mabilis kong itinayo ang isang lalaki at pinagsusuntok ko ito. Kaya naman gulat na gulat sila nang magising. Hindi ko tinigilan kakasuntok sa mukha ang isang lalaki kahit paduguan na ang mukha nito. Hanggang sa napatakbo ito palabas ng aming bahay. Pagkatapos ay binalingan ko rin ang isa at dito ko rin binuhos ang lahat ng galit ko. Kahit anong awat sa akin ng aking asawa ay hindi niya magawa dahil maging siya ay natatamaan. Nahinto lang ako nang marinig ko ang aking mga anak na humahagulgol. Nakita ko naman ang lalaki na tumayo na at nagtatatakbong palabas. Ngayon ay naiwan ang aking asawa na nakayakap at nakaluhod sa aking harapan. Hindi ko ito tinapunan ng tingin dahil tanging pandidiri lang ang nakikita ko sa kanya. Kaya naman todo ang pagmamakaawa ito sa akin. Mahal, patawad. Hindi ko sinasadya, mahal. Pakiusap. Kausapin mo naman ako, mahal. Hagulgol pa nito. Sa tingin mo ba, mapapatawad pa kita pagkatapos nito? Bakit nasiyahan ka ba sa kababuyan mo? Napakalawalang kwenta mong asawa at ina. Biruin mo ang mga anak mo. Pinalabas mo at doon mo pinatulog habang ikaw. Ano? Nakikipaglampungan ka sa dalawang lalaki? Ang kati-kati mo naman.
Hindi ka pa nakontento at pinagsabay mo pa talaga. Hagulgol kong turan. Pero hindi ko ito magawang tapunan ng aking tingin. Dahil diring-diri ako sa kanya. Mahal, patawad. Patawarin mo na ako. Alang-alang sa ating mga anak. Pangako mahal, magbabago na ako. Hindi na rin ako magsusugal, pangako. Basta patawarin mo lang ako. Pakiusap nito habang humahagulgol. Rita, hibang ka na ba? Pagkatapos nito, sa tingin mo ba ay mapapatawad kita? Mapapatawad ba kita sa mga pinag-utangan mo na hindi mo nababayaran? At sa paglustay ng mga sinisweldo ko? Anong klaseng babae at ina ka? Ngayon tama na. Maghiwalay na tayo. Lumayas ka rito. At huwag ka nang babalik. Hindi ko din sa'yo ibibigay ang mga anak ko. Sigaw ko sa kanya. Napailing-iling naman ito hanggang sa sapilitan ko itong inalis sa pagkakayakap sa aking binti. Pinagbihis ko siya at binigyan ko pa ng pera para makapagsimula siya nang wala kami sa buhay niya. Nagpaalam pa ito sa kanyang mga anak bago umalis. Sinusubukan naman ako nitong kausapin, ngunit hindi ko pinagbibigyan hanggang sa umalis na nga ito. Maraming kapitbahay na rin ang mga nag-usisa at nanonood sa pag-aaway namin. Kaya dahil sa inis ko ay pinagsisigawan ko sila at pinalis. Pagkatapos ay sinarado ko ang pinto. Pagkapasok ko ay nakita ko ang aking dalawang anak na nakaupo lang sa upuan habang tahimik na umiiyak. Kaya dali-dali ko silang niyakap nang sa ganon ay mabawasan ang bigat na aking nadarama. Mga anak, patawad ha. Huwag kayong mag-alala. Kahit wala na ang nanay ninyo, ako na ang bahalang magpalaki sa inyo. Gagawin ko ang lahat para sumaya kayo. Pagpapalubag-loob ko sa mga ito. Tumango naman sila at yumakap sa akin. Sa araw na yun ay nagkulong lang kami sa bahay. Kahit na masakit sa akin, ay pinilit kong asikusuhin ang aking mga anak. Hindi rin ako naginam dahil alam kong hindi na rin maibabalik at hindi na rin makakatulong ang alak sa akin. Isang linggo ang makalipas ang nangyari ay dumalaw sa akin si Paring Bert at kinamusta ako nito. Pare, kumusta ka na rito? Ayos ka lang ba? Kayo ng mga anak mo? Balita ko ay hiwalay na ka raw kayo ni Mare. Sa anong dahilan? Tanong nito. Ayos na ako pare. Napunutan na ako ng tinik. Biruin mo. Iniputan na pala ako sa ulo. Ang malala pa, pinagsabay pa sa kama yung dalawang lalaki. Pero bala ko na rin umuwi sa probinsya. Doon ko na lang palalakin at pag-aaralin ang aking mga anak. Sambit ko rito. Tama yan pare. Lalo na ngayon ay kailangan na nating magpalamig. Tipid nitong sagot. Pare, ano pala ang ipinunta mo rito? Pag-iiba ko. Kasi pare, nagkakaproblema sa trabaho. Alam na ni boss pare, kailangan nyo nang umalis ngayon rito. Dahil siguro ka hinahanap na kayo. Maging ako ay hindi na nagpapapasok. Dahil lilipat na rin kami ng pamilya ko sa malayong lugar. Sinabihan lang kita pare, hanggat may oras pa. Babalaan ito sa akin. Nakaramdaman naman ako ng takot dahil sa ibinalita ng aking kumpare. Nagpaalam na itong mauuna na, kaya naman mabilis akong nag-impake ng aming mga gamit. Kinuha ko na rin ang lahat ng inipon kong pera. At sa araw ding iyon ay agad kaming lumuwas sa probinsya. Mabuti na lamang ay ligtas kaming nakauwi. Dinala ko sila sa lugar ng aking mga magulang hanggang sa lumipas ng 2 taon. Pansamantala muna kaming naninirahan at pansamantala kong dito ko na lang ipinagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ang perang aking inipon ay ginamit ko sa pagnenegosyo. Kumuha ako ng pesto sa palengke at doon nagtinda ng maraming iba't ibang uri ng isda na inaangkat ko pa sa mga mangingisda. Naging payapa na ang aming pamumuhay hanggang sa magtungtong na sila ng grade 6. Bala ko na rin silang uwi upang doon na lamang ipagpatuloy
ang pag-high school at para na rin makita nila ang kanilang ina. Kahit na masakit para sa akin ang aming pagtatapos, ay nananatili ko pa rin siyang minamahal at sa totoo lang ay gusto ko siyang balikan. Wala na rin akong balita pa sa aking kumpare na si Albert. Alam kong nagtatago rin ito para maligtas lang ang buhay ng kanyang pamilya. Dahil wala naman kaming kontak sa isa't isa, kaya naman pinapanalangin ko na sana ay nasa maayos silang kalagayan at ganon din ang dati kong asawa. Isang araw noon, habang abala ako sa pagtitinda ng isda sa palengke, ay maraming umuugong na balitang nagpagimbal sa lahat. Bali-balita na ito sa radyo at TV. At nakalagay na rin ito sa dyaryo. Ang factory na aking kinakatakutan at ang dati kong pinapasukan ay nasiwalat ang lahat ng malagim na sekreto. Maraming kapulisan ang lumusob sa nasabing lugar. Lahat ng trabahador at nangangatay ay hinuli nila. At ang may-ari ng factory na si Boss Ede at sala rin sa lahat ng krimen ay nadakip na rin. Inamin umano raw nito na isa siyang aswang, pero kahit ganoon ay maraming hindi naniniwala at sinasabing nababaliw na raw ito. Ipinasarado na rin ang dating trabahuan. Halos hindi mabilang ang mga lapi ng tao na chinap-chap doon at isinilit sa plastic para ibenta sa palengke. Kaya naman ang lahat ng karne na ibinenta at nilalako sa palengke ay kinumpiska sa nasabing lugar at kanila itong iniimbestigahan. Dito na nga nila napatunayan na tao nga ang nasa loob ng mga plastic. Kaya maraming nawawala na mga bata man o matanda sa lugar ng Central Luzon. Maraming taong nagimbal sa kanilang nalaman at hindi sila makapaniwala na ang kanilang kinakain ay tao na pala. Ako naman ay labis na natuwa sa mga sandaling iyon. Nawala na rin ang takot ko. Kaya nagpasya na rin kaming umuwi sa dati naming tirahan nang sa ganon ay makita nila kahit papano ang kanilang ina. Bago kami bumalik ay iniwan ko ang negosyo ko sa aking mga magulang at kapatid nang kahit papano ay makatulong man lang ako kahit sa ganong paraan. Maatiwasay naman kaming nakabalik sa aming lugar. Marami na ring nagbago sa mga taong nakalipas. Nang makita kami ng aking mga kakilala ay binati kami. Ang ilan na naroon ay mga bago lang. Nang makarating kami ng aking dalawang anak sa bahay namin, ay natuwa ako. Nananatiling buo pa rin, katulad ng dati. Pero marami na ring aayusin, dahil inaanay na rin ang mga poste at isa pa ay matataas na rin ang mga damo, dahil sa taon ng hindi nililinis. Ipinaayos ko na rin ito. At dito na rin ipinagpatuloy ang pag-aaral at pamumuhay namin ng aking mga anak. Nakausap ko na rin ang ana nila. Pinatawad ko na ito at kalaunan, nagkabalikan pa rin kami. Kasi masarap ang may kadugdug-aa. Masasabi kong malaki ang pinagbago nito at naging matured na ang pag-iisip, hindi kagaya ng dati. Kaya dahil doon ay mas lalo ko siyang minahal. Nabiyayaan pa kaming muli ng isa pang anak. Pero sa pagkakataong iyon ay lalaki naman. Kaya labis ang tuwa ko sa mga panahong iyon. Sa bagong bahay namin ay bagong buhay at masasayang alaala ang pupunuin namin. Ang nangyari sa amin ay magsisilbing aral na huwag basta-basta tatanggap ng trabaho nang hindi ka sigurado kung ito ba'y makakabuti o makakasama sa iyo. Sa paglipas ng panahon ay nawala na ng tuluyan ang bodega na yon dahil pinagiba na ito ng gobyerno. Ngayon ay isa na lamang itong palengke sa ngayon, balit talipapa. At isa pa ay dumami na rin ang mga kabahayan. At ang aking kumparing Albert naman
ay sa kasamang palad ay namaalam na. Pero kahit gano'n ang mga pinagdadaanan namin sa buhay, ay hindi namin makakalimutan ito kailanman. Hanggang dito na lang po. Sana ay may natutunan kayo sa kwento kong ito. At sana ay nagustuhan ninyo. Maraming salamat po sa lahat na magko-comment sa kwento kong ito. Babasahin ko yan isa-isa. Wakas! Mag-ingat kayo sa bagyo.